Sofia, Marco, kaninong anak ito? Sa isang hintuan ng bus na sinisikatan ng araw matapos ang matinding buhos ng ulan, muling nagkita si Marco de la Vega, CEO ng De La Vega Holdings, at ang kasintahan niyang bigla na lang naglaho, 3 taon na ang nakalipas. Nakaramdam siya ng matinding galit nang makita ang maliit na batang buhat nito. Nagkaanak siya ng ibang lalaki at namumuhay ng ganito kadukha. Hindi alam ni Marco ang matinding katotohanan na ang malamig na tingin ng bata ay hawig na hawig sa kanya at ang bata ang dugo't laman niya. Isang matinding drama ng pag-ibig at paghihiganti ang magaganap sa paglalantad ng sikretong itinago sa loob ng 3 taon. Naway mapuno ang iyong puso ng swerte sa isang like at subscribe. Simulan natin ang kwento ngayon. Isang matinding buhos ng ulan, kakaiba sa karaniwan, ang humambalos sa buong Makati. Ang biyaheng karaniwang tumatagal ng 20 minuto ay inabot ng 2 oras dahil sa trapiko. Ang itim na limusin ni Marco de la Vega, CEO ng De La Vega Holdings, ay lumihis patungo sa isang makitid na kalsada sa labas ng lumang bayan, iniiwasan ang binahang pangunahing daan. Sir, aabutin pa po tayo ng 30 minuto kung dito tayo dadaan. Sumulyap ang driver na si Mang Tony kay Marco sa rearview mirror. Nakapako ang tingin ni Marco sa screen ng tablet niya habang malamig na sumasagot, ayos lang. Siguradong kinansela na rin ang lahat ng schedule ko ngayon. Ang tunog ng malakas na paghambalos ng ulan sa bintana ng sasakyan ay bumalot sa loob. Tumingala si Marco at tiningnan ang labas ng bintana. Napansin niya ang isang madilim na hintuan ng bus na may kumukurap na lumang poste ng ilaw. Sa sandaling iyon, nadulas ang tablet sa kamay ni Marco. Nakita niya ang anino ng isang babae sa ilalim ng hintuan ng bus. Yakap-yakap ang isang bagay na nakabalot sa manipis na kumot, tinataboy ang hangin at ulan. Kahit nakakalat ang kanyang buhok sa mukha, agad siyang nakilala ni Marco, Sofia Reyes, walang duda. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni Marco. Naroon ang babaeng naglaho ng walang paalam 3 taon na ang nakalipas. Mang Tony, itigil mo ang kotse, bilisan mo. Malamig na utos ni Marco. Sir, pero malakas po ang ulan. Sinabi kong itigil mo. Dahil sa tono ni Marco, agad na huminto ang driver. Binuksan ni Marco ang pinto at sumugod palabas sa bumubuhos na ulan. Nakaupo si Sofia sa dulo ng upuan sa hintuan ng bus. Nakasubsob, basa ang kanyang lumang sapatos at kitang-kita ang maputlang dulo ng mga daliri niya. Ang kanyang lumang bestida ay basa at nakakapit sa kanyang katawan. Sa kanyang bisig ay may maliit na sanggol na nakayakap. Humakbang ng malaki si Marco patungo sa bus stop. Ang talampakan ng kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa baha, gumagawa ng malakas na tunog. Tumingala si Sofia. Isang pagtataka ang sumilay sa kanyang maputlang mukha, ngunit agad itong napalitan ng malamig na ekspresyon. Sofia Reyes, ikaw nga. Binanggit ni Marco ang pangalan niya. Ang kanyang boses ay halo-halong galit at sama ng loob sa loob ng 3 taon. Bakit ka narito? Oh, mas mahalaga. Bumaling ang tingin ni Marco sa sanggol na yakap-yakap ni Sofia. Ang maliit na bata ay nanginginig, hirap na humihinga. Ano ito? Baka ito ang anak. Mas mahigpit na niyakap ni Sofia ang bata. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Nanginginig ang boses niya. Ngunit matatag. Wala akong pakialam, ha? Baka may iba kang kasama? Kumunot ang mukha ni Marco. Kusa niyang kinuyom ang kanyang kamao. Kaya pala bigla kang naglaho. Buntis ka sa anak ng ibang lalaki. Huwag po. Umalis ka na. Kalimutan mo na lang ang nakita mo. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Nanginginig ang bata. Nagulat sa malakas na ulan. Ang galing mo, Sofia Reyes. Naglaho ka nang walang pasabi sa akin. Tapos nagpapalaki ka ng anak ng ibang lalaki sa ganitong kalagayan. Muling lumapit si Marco. Nanginginig ang balikat ng kanyang basang-basang suit. Ako ang tanga para hanapin ka sa loob ng 3 taon. Hindi ko akalaing may iba ka na pala. Maawa ka, tigilan mo na. Umiwas si Sofia. Nagsimulang umiyak ang sanggol sa kanyang bisig, nagulat. Ayos lang, anak. Nandito si Mama. Pinayapa ni Sofia ang bata habang hinahaplos ang likod nito. Ngunit hindi tumigil ang iyak ng bata. Nasaan ang ama niya? Hinawakan ni Marco nang marahas ang pulsuhan ni Sofia. Sino siya? Bakit mag-isa kayong binubugbog ng ulan dito?
Bitawan mo ako. Sinubukan ni Sofia na bawiin ang kanyang pulso, ngunit mas malakas si Marco. Sabihin mo, kaninong anak yan? Wala na tayong relasyon, kaya pakiusap, hayaan mo na kami. May halong luha ang boses ni Sofia, ngunit hindi siya umiyak. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilaw ng papalapit na bus mula sa malayo. Agad na buhatin ni Sofia ang bata at lumipat sa dulo ng hintuan ng bus. Huwag kang tumakas. Hinabol siya ni Marco, ngunit nang dumating ang bus, mabilis na sumakay si Sofia sa punong-puno ng bus. Sofia! Tumakbo si Marco patungo sa pinto ng bus. Ngunit nakasarado na ito. Mula sa likod ng bintana ng bus, nakita ang maputlang mukha ni Sofia. Sa kanyang bisig, bahagyang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. At ang malamig na tingin nito ay nakakagulat na kahawig kay Marco. Pinanood ni Marco ang papalayo na bus. Nakatayo roon. Basa ang kanyang suit ng ulan, ngunit hindi niya alintana. Sir, basa na po kayo. Nagmamadaling lumapit ang driver, may dalang payong. Bumalik na po kayo sa kotse. Magkakasakit po kayo. Ngunit hindi gumalaw si Marco. Patuloy na sumasagi sa kanyang isip ang mga mata ng bata. Imposible. Hindi iyan mangyayari. Umiling si Marco. Sir, magkakasakit po talaga kayo. Muling nagpaalala ang driver. Sa wakas, bumalik si Marco sa kotse. Sa loob ng kotse, tinawagan ni Marco ang kanyang sekretarya. Ako ito. Agad na imbestigahan si Sofia Reyes. Ang kanyang tirahan at lahat ng ginawa niya sa loob ng 3 taon, iulat mo sa akin. Po, si Mes. Sofia Reyes po. Yung nag-resign? 3 taon na po ang nakalipas? Oo. Alamin mo ang lahat sa loob ng 24 oras. Saan siya nakatira? Ano ang ginagawa niya? Kailan nagkaanak? At sino ang ama ng bata? Masusunod po? Ibinaba ni Marco ang telepono at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Ang ilaw ng mga poste ng ilaw na dumadaan sa labas ng bintana ay salit-salit na nagpapaliwanag sa kanyang matigas na mukha. 1 oras pagkatapos, dumating si Marco sa kanyang penthouse. Nagpalit siya ng basa niyang damit at dumiretso sa kanyang study room. Mula sa pinakaloob ng drawer, kinuha niya ang 1 piraso ng lumang panyo. Ito ang huling naiwan ni Sofia bago siya naglaho 3 taon na ang nakalipas. Umupo si Marco sa sofa, hinahaplos ang panyo. Isang halo-halong damdamin ng galit at pangungulila ang bumalot sa kanyang dibdib. Anak ng ibang lalaki? Sino kaya siya? Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Patuloy na sumasagi sa kanyang isip ang mga mata ng bata. Maaga kinabukasan, dumating ang ulat mula sa sekretarya. Agad na binuksan ni Marco ang sobre. Nakasaad sa ulat na si Sofia ay nagtrabaho bilang cleaning staff sa isang malaking supermarket, matapos dumaan sa isang pasilidad para sa mga single mother. Mayroon ding record na muntik siyang mamatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Ngunit ang pinakanapansin niya ay ang katotohanang blanko ang ama na bahagi sa kanyang birth certificate. Walang ama? Bulong ni Marco. Nagsimulang lumitaw ang kakaibang pagdududa. Miss Garcia, nahanap mo ba ang address ng supermarket kung saan nagtatrabaho si Sofia? Opo, yan po ang Supermart Fresh sa Tondo. Sige, pupunta ako doon mamaya. Isang malamig na ningning ang sumilay sa mga mata ni Marco. Gusto niyang personal na saksihan ang kalunos-lunos na katotohanan ni Sofia. Samantala, sa isang maliit na 1-room apartment, sinukat ni Sofia ang lagnat ni Kian. Mainit ang noo ng bata. Ayos lang, anak. Bibili si mama ng gamot. Pinayapa ni Sofia ang bata. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, kinakatakutan niya ang posibleng epekto ng muling pagkikita nila ni Marco kagabi. Kailangan naming lumipat. Mabilis. Agad na nagsimulang mag-impake si Sofia. 3 araw, pagkalipas, kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag sa opisina ng Supermart Fresh. Nag-umpukan ang mga empleyado sa conference room. Ano kaya ang nangyayari? Bigla raw nagbago ang majority shareholder. Nabiling lahat daw ng De La Vega Holdings ang shares ng supermarket natin. So tayo na ngayon ang nasa ilalim ng De La Vega Holdings? Sa gitna ng bulong-bulungan ng mga empleyado, kinabahan ang manager ng Supermart Fresh at nagsalita. Mula ngayon, ang chairman ng De La Vega Holdings, si Mr. Marco De La Vega, ay personal na dadalo sa inspection. Lahat, maging handa at ibigay ang inyong makakaya. Pagkatapos ng sinabi ng manager,
Agad na pumasok ang mga lalaking nakasuit sa conference room. Sa kanilang unahan ay si Marco Della Vega na nakaitim na suit at may malamig na ekspresyon. Umupo si Sofia sa likod, sa isang sulok, nakayuko. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Magandang umaga. Ako po si Marco Della Vega ng Della Vega Holdings. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco sa conference room. Gusto kong personal na makita kung paano pinapatakbo ang branch na ito. Partikular na, titingnan ko ng maigi ang kalinisan at ang pag-uugali ng mga empleyado. Naglakbay ang tingin ni Marco sa conference room, hinahanap si Sofia, lalo pang lumiit si Sofia. Kung gayon, sisimulan na natin ang inspeksyon sa loob ng tindahan. Paglabas ni Marco sa conference room, sunod-sunod na sumunod ang mga empleyado. Napilitang sumunod din si Sofia. Naglakad si Marco sa loob ng tindahan, tinitingnan ang iba't ibang sulok, sumunod sa kanya ang kanyang sekretarya at mga security guard. May mantsa dito sa sahig. Huminto si Marco sa harap ng cleaning supplies section. May isang maliit na mantsa ng tubig sa sahig. Sino ang damdang nito? Nagmamadaling sumagot ang manager. Ay, si Miss Sofia Reyes po ang damdang sa lugar na ito. Sofia Reyes? Nagpanggap si Marco na nagulat. Nasaan siya? Narito po. Itinuro ng manager si Sofia. Maputlang-maputla ang mukha ni Sofia habang lumalabas. Miss Sofia Reyes, ano ang mantsa na ito? Malamig na tanong ni Marco. Patawad po. Mukhang nakaligtaan ko po. Yumuko si Sofia at sumagot. Nakaligtaan? Hindi ba trabaho mo ang maglinis? Patawad po. Muling yumuko si Sofia. Maresolba ba iyan sa paghingi lang ng paumanhin? Ano ang sasabihin ng mga customer kung makita nila ang ganitong sahig? Unti-unting lumakas ang boses ni Marco. Isa-isa nang nagsimulang manood ang mga empleyado at mga customer. Lumuhod ka ngayon din at punasan mo yan. Ha? Tumingala si Sofia at tiningnan si Marco. May malamig na galit sa mga mata ni Marco. Hindi mo ba narinig? Sinabi kong lumuhod ka at punasan ang sahig. Tumahimik ang paligid. Ang mga customer at empleyado ay nanonood sa eksena. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Ngunit naiisip niya si Kian na naghihintay sa bahay, kaya lumuhod siya. Pakikuha po ako ng basahan. Nanginginig ang boses ni Sofia, agad na dinala ng isa sa mga empleyado ang basahan. Lumuhod si Sofia sa sahig at pinunasan ang maliit na mantsa. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga tao. Ano kaya ang nagawa niya? Medyo malupit naman yata. Kung pati si chairman ay personal na makikialam, mayroon sigurong masama siyang ginawa. May luha sa mga mata ni Sofia, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho para sa operasyon ni Kian. Tapos na po. Tumayo si Sofia habang nagsasalita. Sumuray siya ng bahagya dahil sa sakit ng kanyang tuhod. Siguraduhin mong hindi na ito mangyayari muli. Malamig na sinabi ni Marco, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang damdamin. Ang matatag na tindig ni Sofia ay lalo pang nagpagalit sa kanya. Manager, tawag ni Marco sa manager. Opo, sir. Ilipat si Sofia Reyes sa sekretarya ng head office simula bukas. Ha? Sa sekretarya po? Nagulat ang manager at nagtanong. Ako po, pupunta sa head office? Nalito din si Sofia. Mukhang mahina siya para magtrabaho sa lapangan. Kailangan niya ng maayos na pagsasanay sa head office. Ilalagay ko siya bilang personal na sekretarya ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa bibig ni Marco. Ngunit wala akong karapatang tumanggi. Dahil isa akong contract employee, dapat akong sumunod sa utos ng kumpanya na walan ng salita si Sofia. Kung pupunta siya sa head office, mawawalan siya ng oras para alagaan si Kian. Bukas ng alas 9 ng umaga, mag-ulat ka sa chairman's office sa 56th floor ng Della Vega Holdings head office. Tinalikuran ni Marco si Sofia at lumabas. Sir, agad na tinawag ni Sofia. Ano? Lumingon si Marco. Ako po, may anak po ako. Mahihirapan po ako magtrabaho ng matagal. Anak? Nagpanggap si Marco na walang alam. Kung gayon, bahala ka na kung paano mo papalalakihin ang anak mo. Uunahin ang trabaho ng kumpanya. Pero, huwag kang magsasalita pa. Ang salita ko ay batas. Malamig na pinutol ni Marco ang kanyang sinasabi at umalis sa tindahan. Naiwan si Sofia na nakatayo, nakatingin sa likod ni Marco.
Nanginginig ang buong katawan niya. Lumapit ang manager at mahiyang-mahiya na nagsabi, "Miss Sofia Reyes, congratulations. Ang paglipat sa head office ay napakagandang pagkakataon." "Opo, salamat po." Pilit na ngumiti si Sofia. Ngunit puno ng pagkabigo ang kanyang puso. Nang gabing iyon, buhat-buhat ni Sofia si Kian sa kanyang one-room apartment. Bahagyang bumaba ang lagnat ng bata, ngunit mainit pa rin. "Kian, magtatrabaho si Mama sa head office. Ano ang gagawin natin?" Hinaplos ni Sofia ang ulo ng bata habang nagsasalita. Hindi pa nga siya pwedeng iwan sa daycare, sino ang magbabantay sa kanya? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sofia. Sobrang malinaw sa kanya kung bakit siya tinawag ni Marco sa head office. Ito ay paghihiganti. Paghihiganti para sa mga nangyari sa loob ng 3 taon. Ngunit kailangan niyang tiisin ito para kay Kian. Mahigpit na kinuyom ni Sofia ang kanyang kamao at nangako sa kanyang puso. Kinabukasan ng alas 8:13 ng umaga, nakatayo si Sofia sa harap ng De La Vega Holdings head office. Ang 56 palapag na building na gawa sa salamin ay matayog na nakatayo, tila umabot sa langit. Muling isinuot ni Sofia ang suit na ginamit niya 3 taon na ang nakalipas, ngunit medyo maluwag na ito ngayon at mukhang luma. "Miss, empleyado ka ba dito?" tanong ng security guard. May pagtataka sa kanyang mukha. "Opo, magsisimula po ako magtrabaho sa chairman's office ngayon." Maingat na sumagot si Sofia. "Ah, ganun po ba? Pakiakyat po sa 56th floor." Sa loob ng elevator, tiningnan ni Sofia ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang maputlang mukha at balisang ekspresyon ay kitang-kita. Naiwan si Kian sa kapitbahay na si Aling Nena, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Nang makarating siya sa 56th floor, bumungad sa kanya ang malawak na sekretarya. Ang mga babaeng empleyado na nakasuot ng maayos na suit ay abala sa kanilang trabaho. "Ikaw si Sofia Reyes, tama?" Isang matangkad na babae na may matatalas na mata ang lumapit. "Opo, ako nga po. Ako si Miss Garcia, ang Chief Secretary. Ituturo ko sa iyo ang mga gawain mo." Tiningnan ni Miss Garcia si Sofia ng sandali. Ang kanyang tingin ay may halong paghamak. "Halika dito." Ipinakita ni Miss Garcia kay Sofia ang isang maliit na lamesa. Ito ay mas makitid kaysa sa lamesa ng ibang mga sekretarya at nasa isang sulok. "Nabalitaan ko po na ako ang personal na sekretarya ng chairman. Ano po ba ang tiyak na trabaho ko?" tanong ni Sofia. "Ang trabaho mo ay sumama sa chairman saan man siya pumunta at ihanda ang mga kailangan niya. Pag-manage ng schedule, pag-aayos ng mga dokumento, paghahanda ng tsaa, ganoon ang mga gawain." Walang ganang sumagot si Miss Garcia. Kakaiba naman. Ang isang naglilinis sa supermarket, biglang magiging personal na sekretarya ng chairman. Bulong ng isa pang sekretarya na nakaupo sa tabi. May espesyal na dahilan kaya? Siguro, paborito siya ng chairman. Narinig ni Sofia ang bulong-bulungan ng mga sekretarya. Yumuko siya at umupo sa lamesa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ng chairman at lumabas si Marco. Ang kanyang itsura sa itim na suit ay perpekto pa rin, tulad ng 3 taon na ang nakalipas. "Sofia Reyes, pumasok ka." Malamig na tawag ni Marco. Pumasok si Sofia sa opisina ng chairman, nanginginig ang puso. Ang isang panig ng malawak na opisina ay may buong salamin at makikita ang buong tanawin ng Manila. "Upo ka." Ipinunto ni Marco ang sofa. Kinabahan si Sofia habang umupo sa dulo ng sofa. "Paano ka nabuhay sa loob ng 3 taon? Diretso siyang tiningnan ni Marco habang nagtanong. "Sabihin mo ang totoo. Sino ang ama ng bata at kailan ka nagsimula makipag-ugnayan sa kanya? Bakit mo ako niloko?" May galit sa boses ni Marco. "Hindi ko po kayo niloko." Mahinang sagot ni Sofia. "Kung gayon, ano? Hindi ba't nakikipagkita ka sa ibang lalaki habang kasama mo ako?" "Hindi po." Hindi po iyon ang nanginginig ang boses ni Sofia. "Kung gayon, ipaliwanag mo. Bakit ka biglang naglaho? Bakit hindi ka na makontak?" Dinikit ni Marco ang kanyang kamay sa lamesa at lumapit kay Sofia. "Hindi ko po masasabi." Yumuko si Sofia. "Hindi mo masasabi? Kung gayon, balak mo bang itago iyan habang buhay?" Lumakas ang boses ni Marco. Sa sandaling iyon, kumatok ang pinto ng opisina ng chairman. Pasok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuit.
Ito ay isang matangkad at guwapong lalaki na may banayad ng ngiti. Magandang araw. Ako po si Mr. Gabriel Marquez ng Marquez Construction. Magalang na bumati si Mr. Marquez. Mr. Marquez, welcome. Nagmamadaling binago ni Marco ang kanyang ekspresyon. Tungkol sa strategic partnership na ipinangako natin, may oras po ba kayo ngayon? Oo naman. Sofia Reyes, maghintay ka sa labas. Sabi ni Marco kay Sofia. Sa sandaling tumayo si Sofia, napansin siya ni Mr. Marquez. Baka mataman na tiningnan ni Mr. Marquez si Sofia. Siya ang sekretarya ko. Hindi naman mahalaga. Huwag niyo nang intindihin. Nagmamadaling sabi ni Marco. Yumuko si Sofia at lumabas ng opisina ng chairman. Habang naghihintay sa koridor, tiningnan niya ang relo. 3:00 na pala. Nag-alala siya kung nakakain na ba ng maayos si Kian. Pagkaraan ng 30 minuto, lumabas si Mr. Marquez mula sa opisina ng chairman. Nakita niya si Sofia sa koridor at lumapit. Pasensya na, may problema ba? Malumanay na tanong ni Mr. Marquez. Ha? Tumingala si Sofia. May totoong pag-aalala sa mga mata ni Mr. Marquez. Mukhang umiiyak ka kanina sa opisina ng chairman. Ay, hindi po, ayos lang po. Nagmamadaling pinunasan ni Sofia ang kanyang mga mata. Medyo mahirap po si Chairman De La Vega kaya mukhang nahihirapan ang mga empleyado, lalo na ang mga bago. Sabi ni Mr. Marquez na may mainit na ngiti. Ayos lang po ako. Kainin mo ito. Iniabot ni Mr. Marquez ang isang mamahaling bento box. Mukhang hindi ka pa kumakain ng tanghalian, kaya dinala ko ito mula sa hotel. Masyado itong marami para sa akin lang. Hindi po talaga. Ayos lang po. Tumanggi si Sofia. Kainin mo na. Ang mga inang nagpapalaki ng anak ay kailangang kumain ng maayos. Ha? Bakit? Nagulat si Sofia. Narinig ko kasi kayong tumawag kanina. Nag-aalala kayo sa anak nyo. Natural na ipinaliwanag ni Mr. Marquez. Ito din pala. Iniabot din niya ang isang kahon ng regalo. Vitamins para sa anak mo. Narinig ko kasi na madalas magkasakit ang mga bata ngayon. May luha sa mga mata ni Sofia. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong kabaitan. Maraming salamat po. Walang anuman. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako. Ngumiti si Mr. Marquez habang inaabot ang kanyang business card. Kung may magagawa ako, anumang oras. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ng chairman at lumabas si Marco. Nang makita niya si Sofia na nakikipag-usap, nagbago ang mukha ni Marco at naging malamig. Anong ginagawa mo? Matatalim na tanong ni Marco kay Sofia. Aalis na po ako. Chairman De La Vega, magandang araw po. Magalang na bumati si Mr. Marquez at umalis. Tiningnan ni Marco ang likod ni Mr. Marquez, mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Tapos, tiningnan niya si Sofia ng malamig. Pasok, utos ni Marco habang pumapasok sa opisina ng chairman. Kinabahan si Sofia habang sumusunod. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pagkasara pa lang ni Marco ng pinto ng opisina ng chairman, agad siyang humarap kay Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong ibinigay sa iyo ni Marquez? Tanong ni Marco, nakatingin sa bento box na hawak ni Sofia. Tanghalian lang po. Mahinang sagot ni Sofia. Tanghalian lang? Ang isang lalaking bagong kakilala mo, basta na lang magbibigay ng tanghalian? May halong pangungutya sa boses ni Marco. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi mo alam? Kung gayon, bakit mo binanggit ang tungkol sa bata? Lumapit si Marco at nagtanong. Mukhang narinig niya po akong tumawag. Umaatras si Sofia. Tumawag? Sino ang kausap mo? Si Aling Nena po, yung kapitbahay. Dahil siya po ang nagbabantay kay Kian. Kian? Nagliwanag ang mga mata ni Marco. Kian ang pangalan ng bata? Opo. Yumuko si Sofia. Nawalan ng salita si Marco ng sandali. Sumagi sa kanyang isip ang ideya na baka ang pangalan ng bata, Kian, ay galing sa kanyang pangalan na Marco o Kenneth. Ngunit agad siyang umiling. Mula ngayon, huwag kang tatawag ng personal na tawag habang oras ng trabaho. Pero, kung may sakit ang bata, ang mga ganoong bagay ay tapusin mo bago ka pumasok. Dito, mag-focus ka lang sa trabaho. Malamig na sabi ni Marco. At huwag kang makikipag-usap nang walang kabuluhan sa ibang lalaki. Opo,
Gaya ni Gabriel Marquez, huwag kang gagawa ng mga bagay na magdudulot ng maling akala. Nawalan ng salita si Sofia. Hindi niya maintindihan ang pag-uugali ni Marco. Sige, simulan na natin ang trabaho. Ayusin mo ang schedule para bukas. Naglagay si Marco ng tambak ng dokumento sa harap ni Sofia. Kailangan ko po bang ayusin ang lahat ng ito ngayon? Tanong ni Sofia, tiningnan ang makakapal na dokumento. Natural, ang sweldo ay para sa dami ng trabahong ginawa. Umupo si Sofia sa harap ng lamesa at nagsimulang mag-ayos ng mga dokumento. Lumipas ang oras at alas 7 na ng gabi, ngunit hindi pa rin sinasabi ni Marco na umuwi na siya. Sir, ako po ay hindi pa tapos, di ba? Pinutol ni Marco ang sinasabi ni Sofia. Pero po, ang anak ko. Sabi mo ay nasa kapitbahay ang bata, di ba? Wala namang problema. Malamig ang boses ni Marco. Nagring ang cellphone ni Sofia. Tawag ito mula kay Aling Nena. Huwag kang sasagot, matatag na sabi ni Marco. Hindi ba't sinabi ko nang huwag kang sasagot ng tawag habang nasa trabaho? Gustong umiyak ni Sofia. Sobrang sakit sa kanyang dibdib sa pag-iisip na baka umiiyak si Kian nang hindi pa nakakakain ng hapunan. Alas 9 ng gabi, na nang sa wakas ay magsalita si Marco. Hanggang dito na lang para ngayon. Salamat. Salamat po. Nagmadali si Sofia na tumayo. Simula bukas, pumasok ka ng alas 8 ng umaga. Ihanda mo ang lahat bago ako dumating. Alas 8 po? Kung gayon, ang agahan ni Kian bahala ka na roon. Lumabas si Sofia ng kumpanya ng puno ng pagkabigo. Pag-uwi niya, nakita niyang umiiyak si Kian dahil sa lagnat. Aba, Sofia, si Kian, umiiyak na mula pa kaninang hapon, nag-aalalang sabi ni Aling Nena. Patawad po, talagang patawad po. Niyakap ni Sofia si Kian habang humihingi ng paumanhin. Ayos lang, pero mainit yata ang bata. Hinawakan ni Sofia ang noo ni Kian. Mainit nga. Kian, patawad at na-late si Mama. Pinayapa ni Sofia ang bata. Sa sandaling iyon, nag-ring ang cellphone niya. Hindi kilalang numero. Hello? Magandang gabi. Gabriel Marquez ito. Narinig niya ang boses ni Marquez. Magandang gabi po. Nagulat si Sofia at sumagot. May oras po ba kayo ngayon? Magkape po kaya tayo? Pasensya na po. May lagnat po ang anak ko ngayon. May lagnat ang anak mo? Ayos lang ba? May pag-aalala sa boses ni Marquez. Medyo may lagnat po. Kung gayon, kailangan niyong pumunta sa ospital. Ihatid ko na po ba kayo? Hindi po, ayos lang po. Sigurado ka ba? Mahirap dalhin ang anak mag-isa sa ospital. Ang pag-aalala ni Marquez ay naging malaking ginhawa kay Sofia. Maraming salamat po. Pero ayos lang po talaga. Sige, kung may kailangan ka pa ng tulong, tawagan mo lang ako anumang oras. Ibinaba ni Sofia ang telepono at buhat-buhat si Kian habang papunta sa ospital. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, patuloy na nanatili ang mainit na pag-aalala ni Marquez. Nang gabing iyon, sa kanyang penthouse, pinanood ni Marco ang CCTV footage. Malinaw na nakita ang pag-uusap ni Sofia at Marquez sa koridor ng kumpanya. Gabriel Marquez, kumuyom ang kanyang bagang habang bumubulong. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tumawag. Ako ito, alam mo ang address kung saan nakatira si Sofia, di ba? Magpadala ka ng mga tao doon. Para saan po? Narinig ang boses ng isang magaspang na lalaki sa kabilang linya. Para mangolekta ng utang, takutin mo sila ng husto. Masusunod po. Ibinaba ni Marco ang telepono at tiningnan ang labas ng bintana. Hindi niya matanggap na umaasa si Sofia sa ibang lalaki. Kinabukasan ng gabi, pag-uwi ni Sofia, nakita niyang nakatayo ang mga lalaking nakaitim na suit sa harap ng kanyang bahay. Ikaw si Sofia Reyes, di ba? Lumapit sa kanya ang isa sa kanila. Opo, sino po kayo? Kukuha kami ng utang. May hindi pa nababayaran na bayarin sa ospital. Bayarin sa ospital? Wala akong utang. Kinumpirma namin, may unpaid hospital bill para sa anak mo. Magbayad ka ngayon ng 5 milyong piso o kung hindi, tinakot ng lalaki si Sofia. Nanginginig si Sofia habang mahigpit na niyakap si Kian. Wala po talaga akong ganoong utang. Kung gayon, patunayan natin sa ospital. Pinalibutan siya ng mga lalaki. Sa sandaling iyon, huminto ang isang sasakyan at bumaba si Marquez. Anong ginagawa niyo?
Sigaw ni Marquez habang papalapit sa mga lalaki. Sino ka? Tatawagan ko ang pulis. Umalis kayo ngayon din dito. Dahil sa matatag na boses ni Marquez, umatras ang mga lalaki. Palalagpasin namin kayo ngayon, pero babalik kami para sa utang. Bulong ng mga lalaki habang umaalis. Ayos lang ba kayo? Lumapit si Marquez kay Sofia. Niyakap ni Sofia si Kian at umiyak. Maraming salamat po. Talagang salamat po. Sumakay kayo sa kotse ko. Ihahatid ko kayo sa ligtas na lugar. Hindi na makatanggi si Sofia. Sa sandaling sumakay sila sa kotse ni Marquez, kumunot ang mukha ni Marco sa galit na nakita ang lahat ng ito mula sa malayo. Umalis ang kotse ni Marquez sa sentro ng lungsod at pumasok sa isang tahimik na kalsada. Buhat-buhat ni Sofia si Kian sa backseat. Nanginginig ang bata, nagulat sa hindi pamilyar na paligid. Saan po tayo pupunta? Maingat na tanong ni Sofia. Sa isang ligtas na lugar. May alam akong pension house. Magandang magpahinga kayo doon ngayong gabi, sabi ni Marquez habang tinitingnan si Sofia sa rearview mirror. Salamat po. Talagang hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Walang anuman, hindi ko kayang pabayaan ang isang ina na may anak. Mainit ang boses ni Marquez, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Marquez. Umalingaw-ngaw sa kotse ang tunog ng tawag na nakakonekta sa Bluetooth. Gabriel, maayos ba ang plano? Opo, maayos ang lahat ayon sa plano. Maikli ang sagot ni Marquez. Nagtaka si Sofia kung ano ang tinutukoy nito, ngunit hindi siya nagtanong. Sa ngayon, ang kaligtasan ni Kian ang pinakamahalaga. Samantala, sa De La Vega Holdings Head Office, naglakad-lakad si Marco sa kanyang opisina. Paulit-ulit na pinapalabas sa monitor ng CCTV ang eksena kung saan sumakay si Sofia sa kotse ni Marquez. Miss Garcia, pinindot ni Marco ang intercom. Opo sir, agad na subaybayan ang lokasyon ni Sofia. Gamitin ang GPS o ano paman para mahanap siya. Sir pero, sinabi kong bilisan mo. May halong pagmamadali sa boses ni Marco. Pagkaraan ng 30 minuto, nagmamadaling pumasok si Miss Garcia. Sir, ang sasakyan po ni Mr. Gabriel Marquez ay patungo sa direksyon ng Cavite. Ano, Cavite? Mabilis na tumayo si Marco. Kasalukuyan po nating kinukumpirma ang eksaktong lokasyon. Ihanda ang kotse. Ngayon na, nagsuot si Marco ng jacket at sumugod palabas ng opisina. Sa loob ng kotse ni Marquez, unti-unting kinabahan si Sofia. Pakiramdam niya ay masyado na silang lumalayo sa bayan. Hindi pa ba tayo darating? Malapit na tayo, sagot ni Marquez. Ngunit nawala na ang init sa kanyang boses. Mas mahigpit na niyakap ni Sofia si Kian. Biglang umiyak ang bata. Kian, ayos lang. Nandito si Mama. Sinubukan ni Sofia na payapain ang bata, ngunit hindi ito tumigil sa pag-iyak. Ang ingay naman, bulong ni Marquez, naiirita. Patawad po, mukhang natatakot po siya sa hindi pamilyar na lugar. Bilisan mo at payapain mo siya. Hindi ako makapag-focus. Biglang nagbago ang tono ni Marquez. Wala na ang gentlemanly na pag-uugali niya kanina. Naramdaman ni Sofia na may mali. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niya ang isang liblib na daan. Teka lang, nasaan tayo? Malapit na tayo. Mas malakas na pinindot ni Marquez ang accelerator. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang humabol sa kanila mula sa likod sa matinding bilis. Isang itim na Mercedes-Benz. May humahabol yata sa atin, sabi ni Sofia, lumingon sa likod. Tiningnan ni Marquez ang rearview mirror. Naging putla ang kanyang mukha. Marco de la Vega. Kumuyom ang kanyang bagang habang bumubulong. Mr. Marco? Bakit si Mr. Marco? Nagulat si Sofia. Huwag kang magtanong, sigaw ni Marquez. Lalo pang bumilis ang Benz na humahabol sa kanila. Personal na nagmamaneho si Marco. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Sofia Reyes, bumaba ka ngayon din sa kotse. Sigaw ni Marco habang binubuksan ang bintana. Ngunit may distansya sa pagitan ng mga sasakyan, kaya hindi maayos na narinig ang kanyang boses. Biglang inikot ni Marquez ang manibela. Umiba ang direksyon ng kotse at lumihis patungo sa gilid. Bakit mo ginagawa ito? Anong nangyayari? Buhat-buhat ni Sofia si Kian habang sumisigaw. Tumahimik ka.
Ganap na nagbago ang boses ni Marquez. Wala na ang anino ng pagiging gentleman. Huminto din ang sasakyan ni Marco. Lalo pang lumapit ang distansya ng dalawang sasakyan. Patuloy na bumusina si Marco. Umalingaw-ngaw ang tunog ng busina. Nagpreno si Marquez. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. "Kian!" Niyakap ni Sofia ang bata at sumigaw ng malakas. Ang sasakyan ni Marco ay huminto rin sa likod nila. Agad na bumaba si Marco sa kotse. "Gabriel, buksan mo ang pinto ng kotse ngayon din." Sigaw ni Marco habang hinahampas ang pinto ng sasakyan ni Marquez. Bumaba rin si Marquez sa kotse. Nagharap ang dalawang lalaki sa gitna ng daan. "Marco, De La Vega, bakit ka narito?" Malamig na tanong ni Marquez. "Bakit ako narito? Ha? Bakit mo kinukuha ang empleyado ko?" Lumapit si Marco habang kinuyom ang kanyang kamao. "Empleyado? Ano siya sa iyo?" Nagbiro si Marquez. "Wala kang pakialam. Agad na palayain mo si Sofia." "Hindi ko magagawa. Pinoprotektahan ko ang babaeng ito." "Pinoprotektahan? Pinatatawa mo ako. Ano ang protektahan mo? Ikaw na gaya mo." Hinawakan ni Marco ang kwelyo ni Marquez. "Bitawan mo." Ginantihan ni Marquez si Marco at binitawan ang kamay niya. "Hindi ka nga makapagtanggol ng isang babae. Sino ka para magsalita?" Ang mga salita ni Marquez ay nagpalabas ng galit kay Marco. "Ano?" Itinaas ni Marco ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon, sumugod si Sofia palabas ng kotse. Nakakapit pa rin si Kian sa kanya. "Tama na. Pakiusap. Tigilan niyo na," sigaw ni Sofia sa pagitan ng dalawang lalaki. "Sofia!" Sinubukan ni Marco na lumapit kay Sofia. "Huwag kang lumapit. Wala kaming kailangan ng tulong ng sinuman." Umaatras si Sofia habang sumisigaw. "Hayaan niyo na kami. Bakit niyo kami pinahihirapan ng ganito?" May halong pagkabigo sa boses ni Sofia. Napuno ng sakit ang dibdib ni Marco nang makita niya si Sofia. Ngunit kasabay nito ay bumangon din ang galit. Nagpakawala ng mapait na ngiti si Marquez habang pinapanood si Sofia na umaalis. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Ituloy ang plano. "Nakuha mo na ba ang toothbrush?" Naglaho si Sofia sa dilim, buhat-buhat si Kian. Ang dalawang lalaki ay naiwan sa gitna ng desyertong kalsada. Tiningnan ni Marco ang direksyon kung saan naglaho si Sofia at kinuyom ang kanyang kamao. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sofia sa isang 24 oras na supermarket. Si Kian ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang mga nangyari kagabi ay tila masamang panaginip, ngunit ito ay totoo. Dahan-dahang bumangon si Sofia at nagtungo sa lobby. Kailangan niyang tumawag sa kumpanya mula sa public phone. "Hello? De La Vega Holdings. Nandyan po ba si Miss Garcia, ang Chief Secretary?" "Sofia Reyes po ito." "Ah, Miss Reyes, nasaan po kayo? Hinahanap po kayo ni Chairman mula pa kaninang umaga." "Pasensya na po. May emergency po akong nangyari, kaya hindi po ako makakapasok ngayon." "Naku, hindi po pwede yan. Magagalit po si Chairman." Ibinaba ni Sofia ang telepono at bumuntong hininga. Ngunit sa ngayon, ang kaligtasan ni Kian ang prioridad. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone niya, numero ni Marco. "Huwag kang sasagot." Bulong ni Sofia habang tinatanggihan ang tawag, ngunit paulit-ulit itong tumawag. Sa wakas, sinagot ni Sofia ang telepono. "Ano ang gusto mo? Nasaan ka? Pumunta ka sa kumpanya ngayon din." Malamig ang boses ni Marco. "Ayoko. Hindi na ako makakatrabaho sa ilalim mo. Pumirma ka sa kontrata, di ba? Hindi ka pwedeng umalis basta-basta. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Magkita na lang tayo sa korte." "Matatag na," sabi ni Sofia. "Sofia Reyes, nagbibiro ka ba?" "Hindi po ako nagbibiro. Seryoso po ako." Nawalan ng salita si Marco ng sandali. Naramdaman niya ang isang lakas sa boses ni Sofia na wala noon. "Kagabi, anong ginawa ni Gabriel Marquez? Bakit ka sumakay sa kotse niya?" "Wala po kayong pakialam." "Wala akong pakialam? Ang empleyado ko na sumakay sa kotse ng ibang lalaki, wala akong pakialam?" Lumakas ang boses ni Marco. "Hindi na po ako, empleyado niyo. Ipadadala ko po ang aking resignation letter sa fax." "Sofia." Ngunit ibinaba na ni Sofia ang telepono. Tiningnan ni Marco ang kanyang cellphone, nanginginig sa galit.
Sa sandaling iyon, mahiyang-mahiya na pumasok si Miss Garcia. "Sir, may tawag po mula sa ospital." "Ospital? Anong ospital?" "St. Agnes Hospital po. May batang isinugod daw po kagabi." "Bata?" Biglang kumabog ang puso ni Marco. "Anong klasing bata?" "Ang pangalan daw po ay Kian de la Vega. At ang guardian daw po ay si Sofia Reyes." "Ano?" Mabilis na tumayo si Marco. Dahil daw po sa pangalang Kian at apelyidong de la Vega, nag-isip sila na baka may koneksyon kayo sir, kaya tumawag sila. Pakiramdam ni Marco ay biglang pumuti ang kanyang isip. Ang pangalang Kian at ang apelyidong de la Vega, agad tayong pupunta sa ospital. Sigaw ni Marco habang isinusuot ang kanyang jacket. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating si Marco sa emergency room ng St. Agnes Hospital. Tinanong niya ang nurse tungkol sa batang nagngangalang Kian de la Vega. "Ah, yung bata po. Naka-confine po siya ngayon sa pediatric ward. Pero ang pagbisita po ay para lang sa guardian. Ako ang ama niya." Nagsinungaling si Marco. Pero sabi po ng nanay niya ay wala siyang ama. Nagtaka ang nurse. "May komplikadong sitwasyon po. Pakiusap, hayaan niyo po akong makita siya kahit isang beses lang." Nagmakaawa si Marco. Nag-aalangan ang nurse, ngunit ibinigay ang numero ng silid. Nang makarating si Marco sa pediatric ward, dumiretso siya sa silid sa dulo ng koridor. Sa likod ng pinto, nakita niya si Sofia. Nakahawak si Sofia sa kamay ni Kian na nakahiga sa maliit na kama. Ang bata ay may oxygen mask. Binuksan ni Marco ang pinto at dahan-dahang pumasok. "Bakit ka narito?" Nagulat si Sofia at tumayo. "Nabalitaan kong may sakit ang bata." Lumapit si Marco sa kama. Sa sandaling makita niya si Kian nang malapitan, nagulat si Marco. Ang mukha ng bata ay sobrang kahawig sa kanya. Lalo na ang mga mata at ang hugis ng ilong, halos pareho. "Ano ang sabi ng doktor?" Nanginginig ang boses ni Marco. "Pneumonia daw po. Mahina ang immune system niya kaya madalas siyang magkasakit." Nanginginig din ang boses ni Sofia. "Kailan pa siya nagsimulang magkasakit ng madalas?" "Mula pa po ng ipanganak. Sabi po ay mahina ang immune system niya mula pagkabata." Naramdaman ni Marco na kumabog ang kanyang puso. Siya rin ay madalas na makonfine sa ospital noong bata pa siya dahil sa parehong sintomas. Baka ang resulta ng blood test. Sinabi po na napaka-espesyal ng blood type niya. Napakabihira po. Bago pa matapos ang sinabi ni Sofia, naintindihan na ni Marco. Walang duda, ito ang bihirang blood type na sa kanilang pamilya lamang. "Sofia," hinawakan ni Marco ang pulsuhan ni Sofia. "Sabihin mo ang totoo, ang bata na ito. Baka, ano po ba ang gusto niyo ipasabi?" Sinubukan ni Sofia na bawiin ang kanyang pulso. "Sino ang ama ng bata?" "Hindi," may pagkabigo sa boses ni Marco. "Bakit po ba puro iyan ang tanong niyo? Sinabi ko nang wala kayong pakialam," sigaw ni Sofia. Sa sandaling iyon, iminulat ni Kian ang kanyang mga mata. Tiningnan ng maliit niyang mga mata si Marco. Sa sandaling iyon, nawalan ng salita si Marco. Ang mga mata ni Kian ay hawig na hawig sa kanyang mga litrato noong bata pa siya. Ang batang ito, nanginginig ang kamay ni Marco habang hinawakan ang maliit na kamay ni Kian. Mahigpit na kinuyom ni Kian ang daliri ni Marco. Tila kinikilala niya ang kanyang ama. May luha sa mga mata ni Marco. May bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. "Sofia, pakiusap, sabihin mo ang totoo." Mahigpit na tiningnan ni Marco si Sofia. "Anak ko ba ito?" Diretso siyang tiningnan ni Sofia sa mga mata ni Marco. Wala nang dahilan para itago pa. "Opo, si Kian ay anak mo." Halos bumagsak si Marco sa kinatatayuan niya dahil sa sinabi ni Sofia. "Kung gayon, bakit? Bakit hindi mo sinabi? Paano ko masasabi? Alam mo ba kung ano ang ginawa ng nanay mo?" May halong galit at sama ng loob sa boses ni Sofia. "Si Mama? Anong ginawa ni Mama? Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na buntis ako 3 taon na ang nakalipas?" Sabi ni Sofia, pinipigilan ang luha. "Hindi mo siguro naaalala dahil nagbiyahe ka sa ibang bansa noon." Naging putla ang mukha ni Marco. Naalala niya ang biglaang pagkawala ni Sofia 3 taon na ang nakalipas habang siya ay nasa ibang bansa. "Pinuntahan ako ng nanay mo at sinabi niya, kung hindi mo ipapalaglag ang bata, sisirain ko ang iyong kinabukasan." Nanginginig ang boses ni Sofia, ngunit malinaw. "Binato rin niya ako ng pera." Sabi niya,
Kunin mo ang maruming perang ito at umalis ka. Nagulat si Marco at nawalan ng salita. Hindi niya makapaniwala na ginawa iyon ng kanyang ina. Kaya ako naglaho. Kung kasama kita, hindi ko mapoprotektahan ang anak ko, sabi ni Sofia habang hinahawakan ang kamay ni Kian. Nanganak ako ng mag-isa at pinalaki ko siya ng mag-isa. Hindi mo siguro naiintindihan kung gaano kahirap. Nagkapira-piraso ang dibdib ni Marco. Ang katotohanang isinilang ang kanyang anak na mahina at ang katotohanang kinailangan ni Sofia na tiisin ang lahat ng mag-isa ay lahat ng kanyang kasalanan. Sofia, patawad. Talagang patawad. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia at umiyak. Ngayon, kahit humingi ka ng paumanhin, wala nang mababago, sabi ni Sofia habang binitawan ang kanyang kamay. Alam mo ba kung gaano kadalas magkasakit si Kian? Para lang kumita para sa operasyon niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Hindi ko alam. Pero mula ngayon, ako ang may pananagutan sa lahat. Hindi na kailangan. Naging maayos naman kami hanggang ngayon at magiging maayos din kami sa hinaharap. Ngunit hindi sumuko si Marco. Natagpuan niya ang kanyang anak. Ang kanyang dugot laman. Paano niya ito bibitawan? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang doktor. Nanay ni Kian, di ba? Opo. Ano po ang resulta? Nagmamadaling tanong ni Sofia. Napaka-spesyal ng blood type ng anak mo. Kung sakaling magkaroon ng emergency, kailangan niya ng transfusion ng parehong blood type. Paliwanag ng doktor habang tinitingnan ang chart. Kung maaari, maibibigay niyo ba ang contact number ng tatay? Mataas ang posibilidad na mayroon sa inyong pamilya na may parehong blood type. Humakbang si Marco. Ako ang ama ng batang ito. Magpapa-blood test ako. Nagulat ang doktor at tiningnan si Marco. Kung gayon, magsimula na tayo sa test ngayon. Pagkaraan ng 30 minuto, lumabas ang resulta ng test. Si Marco at Kian ay may eksaktong parehong bihirang blood type. Talaga pong kayo ang ama. Napakabihirang blood type po, ang aksidenteng magkatugma. Hindi na makatanggi si Sofia sa sinabi ng doktor. Umupo si Marco sa tabi ng kama ni Kian at hinawakan ang kamay ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ama. Kian, papa ito, patawad at huli na ako. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak. Isang buwan ang lumipas. Ang penthouse ni Marco de la Vega ay ganap ng nagbago. Ang lahat ng matatalim na sulok ay may malambot na proteksiyon at ang buong sala ay may makapal at malambot na banig. Sa isang pader, nakahanay ang mga laruan para kay Kian. Kian, tingnan mo ito, bagong bili ni Papa para sa iyo. Nakaupo si Marco sa sahig, ipinapakita ang mga laruan kay Kian. Nakasuot siya ng komportableng training wear sa halip na suit. Umupo si Kian sa kandungan ni Papa at pinaglalaruan ang maliliit na blocks. Ang talino talaga ng anak ko. Nakakapagbuo na ng blocks. Puno ng masayang ngiti ang mukha ni Marco. Naghahanda si Sofia ng baby food para kay Kian sa kusina. Ang mga pinakabagong kitchen appliances na personal na inilagay ni Marco ay kumikinang, Sofia, oras na para sa baby food ni Kian. Buhat-buhat ni Marco si Kian at lumapit sa hapagkainan. Opo, malapit na po. Naglagay si Sofia ng mainit na baby food sa isang plato. Ako na ang magpapakain. Kinuha ni Marco ang kutsara. Kian, papakainin ka ni Papa ng masarap na pagkain. Inilagay ni Marco ang baby food sa bibig ni Kian. Masarap na kinain ni Kian ang baby food. Ang lakas kumain ng anak ko. Masaya si Papa. Hinaplos ni Marco ang pisngi ni Kian. May komplikadong damdamin si Sofia habang pinapanood si Marco. Siya ba talaga ang taong nagpapahirap sa kanya isang buwan na ang nakalipas? Sir, hindi po ba kayo pupunta sa meeting? Maingat na tanong ni Sofia. Mula ngayon, lahat ng meeting ay online. Gusto kong makasama si Kian. Natural na sumagot si Marco. Pero, ang trabaho. Mas mahalaga ang pamilya kaysa trabaho. Nawala ko sila sa loob ng 3 taon. Hindi na pwedeng mawala pa. May matatag na paninindigan sa boses ni Marco. Pagdating ng tanghalian, nagsuot ng apron si Marco at pumasok sa kusina. Ano po ang ginagawa niyo? Nagulat si Sofia. Nagluluto ng tanghalian. Ang paborito mong adobo. Nagluluto po si Chairman? Bakit?
Hindi ka makapaniwala. Natuto ako ng marami habang nag-aaral sa ibang bansa at namumuhay mag-isa. Masipag na nagsimulang maghiwa si Marco ng mga sangkap. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Sofia habang tinitingnan si Marco. 3 taon na ang nakalipas, hindi pa nga siya marunong magluto ng instant noodles. Marami akong natutunan sa loob ng 3 taon na wala ka. Ang mamuhay mag-isa at magluto, sabi ni Marco habang niluluto ang adobo. Noon, talagang pinagsisihan ko. Sana, naging mas mabait ako sa iyo. Wala nang nasabi si Sofia. Naramdaman niya ang sinseridad ni Marco. Pagdating ng gabi, lumabas ang tatlo sa terrace. Isang magandang tanawin ng Manila skyline ang makikita. Nakatulog si Kian sa kandungan ni Papa. Sofia, tahimik na tawag ni Marco. Opo, gusto kong humingi ng paumanhin muli para sa nangyari 3 taon na ang nakalipas. Para sa ginawa ng mama ko at sa pagdududa ko sa iyo. May malalim na pagsisisi sa boses ni Marco. Tapos na po yan, walang emosyong sagot ni Sofia. Hindi pa tapos. Ang sakit na pinagdaanan mo at ang sakit ni Kian, lahat ng iyan ay responsibilidad ko. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia. Mula ngayon, hinding-hindi na iyan mangyayari. Poprotektahan ko kayo. Naramdaman ni Sofia ang init ng kamay ni Marco. Dahan-dahang lumambot ang kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Kian, nakaupo si Marco at Sofia sa sala. Sofia, may gusto akong ipakita sa iyo. Pumunta si Marco sa study room at kinuha ang isang maliit na kahon. Ano po iyan? Buksan mo. Nang buksan ni Sofia ang kahon, nakita niya ang isang magandang singsing na may diamante. Ito ang inihanda ko para sa iyo 3 taon na ang nakalipas. Plano kong mag-propose. Lumuhod si Marco at umupo sa harap ni Sofia. Sofia Reyes, magpakasal ka sa akin. Ngayon, poprotektahan ko kayong dalawa. May luha sa mga mata ni Sofia. Ito ang sandaling pinangarap niya 3 taon na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala, ang mama ko o sinuman ay hindi makakagambala sa atin. Ako ang haharap sa lahat. Mahigpit na tiningnan ni Marco si Sofia. Nag-aalangan si Sofia ng sandali. Ngunit sa pag-iisip kay Kian, hindi na niya kayang mag-isa. Opo, pakiusap. Tumango si Sofia. Isinuot ni Marco ang singsing sa daliri ni Sofia. Tamang-tama ang sukat. Salamat, Sofia. Maraming salamat. Niyakap ni Marco si Sofia. Sa sandaling iyon, narinig ang iyak ni Kian. Gising na yata siya. Tatayo sana si Sofia, ngunit nauna si Marco. Ako na ang pupunta. Pumunta si Marco sa silid ng bata. Kian, bakit ka umiiyak? Nandito si Papa. Binuhat ni Marco si Kian. Agad na tumigil si Kian sa pag-iyak nang yakapin siya ni Papa. Masaya siguro ang anak ko dahil ikakasal na si Mama at Papa. Sabi ni Marco kay Kian. Lumapit din si Sofia at nagyakapan silang tatlo. Talagang magiging pamilya na tayo ngayon. Masayang ngumiti si Sofia. Oo, sama-sama tayo habang buhay. Hinalikan ni Marco ang noo ni Sofia. Ngunit sa likod ng masayang sandaling iyon, may panganib na nagkukubli. Mula sa malayo, may nanonood sa lahat ng ito sa pamamagitan ng teleskopyo, si Gabriel Marquez. May malamig na galit sa kanyang mukha. Marco de la Vega hindi pa tapos. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong laban. Kinuha ni Marquez ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Isagawa ang plano sa De La Vega Holdings Anniversary Party bukas. Ang masayang oras ng pamilya ni Marco ay hindi nagtagal. Mas malaking krisis ang paparating. Ngunit hindi nila alam, yakap-yakap nila ang isa't isa. Ito ang mahalagang pamilya na sa wakas ay natagpuan nila. 1 linggo pagkaraan sa Crystal Ballroom ng The Peninsula Manila, isang high-end na hotel sa Makati, idinaos ang grandeng ika, 50 anibersaryo ng De La Vega Holdings. Ito ay isang engrandeng pagtitipon ng mga prominenteng tao sa ekonomiya at iba't ibang sektor. Maayos na nakasuot ng tuksedo si Marco, nakikipagpalitan ng pagbati sa mga importanteng bisita. Ngunit ang kanyang tingin ay laging nakatuon kay Sofia na nakatayo sa isang sulok. Nakasuot si Sofia ng eleganteng dress na bigay ni Marco. Mukha siyang mas maganda kaysa 3 taon na ang nakalipas. Chairman De La Vega, congratulations. Lumapit kay Marco ang isang lalaking nakasuit. Ito ay si Mr. David Salazar, chairman ng Salazar Group.
Salamat, Chairman Salazar. Magalang na bumati si Marco. Narito rin po ang anak kong si Alexa, gusto po niyang bumati. Lumingon si David Salazar at kinawayan. Lumapit si Alexa na nakasuot ng isang magarang dress. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Marco, matagal na tayong hindi nagkita, matamis na sabi ni Alexa. Oo, magandang araw. Malamig na sumagot si Marco. Bumaling ang tingin ni Alexa kay Sofia. Sandaling sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Sino po siya? Ngayon ko lang po siya nakita. Siya ang fiancé ko. Buong tapang na sumagot si Marco. Fiancé? Tumasa ang boses ni Alexa. Oo, malapit na kaming ikasal. Dahil sa sinabi ni Marco, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Mahigpit na kinuyom ni Alexa ang kanyang kamao. 3 taon na ang nakalipas, si Sofia ang babaeng dahilan kaya tumanggi si Marco na magpakasal sa kanya. Excuse me. Pumunta si Alexa sa powder room. Sa powder room, kinuha ni Alexa ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Gabriel, nandito ako sa party. Ituloy ang plano. Simulan mo pagkaraan ng 30 minuto. Narinig ang boses ni Gabriel Marquez. Sige, sirain ko talaga ang babaeng iyon. Isang masamang kislap ang sumilay sa mga mata ni Alexa. Samantala, sa isang sulok ng party venue, kausap ni Sofia si Kian sa telepono. Kian, mama ito, mahimbing ka bang natutulog? Sumagot ang babysitter sa telepono. Opo, mahimbing po ang tulog niya. Huwag po kayong mag-alala. Wala ba siyang lagnat? Kung magising siya sa gabi, agad na tawagan ako. Opo, sige po. Sa sandaling ibinaba ni Sofia ang telepono, lumapit si Alexa. Magandang gabi. Ako si Alexa Salazar ng Salazar Group. Ngumiti si Alexa, isang pilit na ngiti. Magandang gabi po. Sofia Reyes po. Magalang na bumati si Sofia. Narinig ko po na kayo po at si Marco ay magkasama. Talaga pong nakakainggit. Salamat po. By the way, nagkita na po ba kayo dati ni Marco? Mukhang pamilyar po ang mukha niyo. Matatalim na tiningnan ni Alexa si Sofia. Nagkita na po kami ng kaunti 3 taon na ang nakalipas. Tapat na sumagot si Sofia. Kaya pala. Noon, bakit kayo naghiwalay? Unti-unting naging direkta ang tanong ni Alexa. May personal na dahilan po. Nakaramdam ng hindi komportable si Sofia at sinubukan niyang umalis. Teka lang, baka ikaw ang babaeng nagnakaw ng pera ni Marco noon? Malakas na sabi ni Alexa. Nagsimulang lumingon ang mga tao sa paligid. Ano po? Nagulat si Sofia. Narinig ko kasi na may babaeng tumakas na dala ang pera ng kumpanya ni Marco 3 taon na ang nakalipas. Hindi po totoo yan. Gulat na tinanggihan ni Sofia. Totoo ba? Kung gayon, bakit ka biglang naglaho? Lalo pang umalingaw-ngaw ang boses ni Alexa. Ngayon, lahat ng nasa party venue ay nakatingin na sa kanila. Anong nangyayari? Nagmamadaling lumapit si Marco. Marco, siya ba talaga ang magnanakaw? Sinadya ni Alexa na magtanong ng malakas. Magnanakaw? Anong sinasabi mo? Galit na sabi ni Marco. Pero 3 taon na ang nakalipas. Totoo na Alexa, tumahimik ka ngayon din. May galit sa boses ni Marco. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa iba't ibang sulok ng party venue, narinig ang bulong-bulungan. Ang babaeng iyon, magnanakaw daw. Kaya pala naglaho siya 3 taon na ang nakalipas. Ang chairman ng De La Vega Holdings, ikakasal sa isang magnanakaw. Hindi kinaya ni Sofia ang tingin ng mga tao at sumugod patungo sa powder room. Hinabol siya ni Marco. Sofia, ayos ka lang ba? Hindi po ako ayos. Bakit po sila nagsasabi ng ganoong bagay? Umiyak si Sofia. Huwag mong intindihin. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Pero ano ang iisipin ng mga tao? Sa sandaling iyon, biglang may narinig na malakas na boses mula sa party venue. Iyak ng isang sanggol. Nang lumabas si Marco at Sofia sa party venue, nakita nila ang isang stroller na nakalagay sa isang sulok ng entablado. Kian, lumapit si Sofia. Sa loob ng stroller ay si Kian nga. Walang makitang babysitter. Bakit nandito si Kian? Gulat na binuhat ni Sofia ang bata. Umakyat si Alexa sa entablado at kinuha ang mikropono. Mga minamahal na bisita, pakiusap, pakinggan niyo po. Tumahimik ang party venue. Ngayon po, sa anibersaryo ng De La Vega Holdings, may nangyaring talagang interesante, di po ba?
Ngumiti si Alexa na puno ng masamang balak. Ang sinasabing fiancé po ni Chairman Marco de la Vega ay dumating na may dalang bata. Ayos lang po ba na ikasal siya sa isang taong hindi alam ang pinagmulan? Dahil sa sinabi ni Alexa, nanginginig si Sofia habang mahigpit na niyakap si Kian. Akmang aakyat si Marco sa entablado, ngunit biglang kinumbulsyon si Kian. Kian, malakas na sigaw ni Sofia. Bumula ang bibig ni Kian at lumambot ang kanyang katawan. "Doktor, tawagan niyo ang doktor," sumigaw si Sofia. Agad na naging kaguluhan ang party venue, ngunit sa malayo, kinukunan ni Gabriel Marquez ang lahat ng ito sa kamera. May malamig na ngiti sa kanyang mukha. Maayos ang lahat ayon sa plano. "Tumawag na po kami sa 911. Sigaw ng staff ng party venue. Sumugod si Marco sa entablado at niyakap si Kian. Ang bata ay maputla at mahina. "Kian, papa ito. Idilat mo ang mga mata mo." Nanginginig ang boses ni Marco. "Sir, may emergency medical staff po tayo sa hotel." Nagmamadaling lumapit ang sekretarya. Hindi nagtagal, dumating ang isang doktor na nakasuot ng puting uniforme. "Ilipat po ang pasyente dito." Sumunod sa utos ng doktor, dinala si Kian sa klinik ng hotel. "Ano po ang kalagayan niya?" Umiyak si Sofia. Mukhang acute hemolytic attack. Napakadelikado ng kanyang kalagayan. Seryosong paliwanag ng doktor. Kailangan niya ng transfusyon ng partikular na rare blood type sa loob ng 1 oras. Kung hindi, anong blood type po? Nagmamadaling tanong ni Marco. RH0 po. Ito po ay napakabihirang blood type sa buong mundo. Bago pa matapos ang sinabi ng doktor, inirorolyo na ni Marco ang kanyang manggas. "Pakitest po ang dugo ko. Pareho po kami ng blood type." "Talaga po? Kung gayon, test natin ngayon din." Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas ang resulta ng test. Eksaktong tugma sila. Sisimulan na natin ang transfusyon agad. Nakahinga ng maluwag ang doktor. Humiga si Marco sa katabing kama ni Kian at nagsimulang sumailalim sa blood transfusion. Tinitingnan niya kung paano dumadaloy ang kanyang dugo sa manipis na tubo patungo sa kanyang anak. "Kian, dumadaloy na ang dugo ni Papa sa iyo. Lumaban ka," sabi ni Marco habang hinahawakan ang maliit na kamay ng bata. Naghintay si Sofia sa koridor sa labas ng klinik. Isa-isa nang nagsimulang manood ang mga dumalo sa party. Talaga bang anak ng Chairman de la Vega ang batang iyan? Dahil sa blood transfusion, mukhang totoo nga. Kung gayon, ang babaeng iyan ay nabuntis at naglaho, 3 taon na ang nakalipas. Narinig ni Sofia ang bulong-bulungan ng mga tao. Sa sandaling iyon, lumapit si Alexa. "Sofia Reyes, talagang kahanga-hanga ka." Ngumiti si Alexa na may halong pangungutya. "Pati bata ay ginagamit mo para mahawakan si Chairman de la Vega." "Ano?" Galit na lumingon si Sofia. "Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang lahat ng ito ngayon?" Ang biglang pagdating ng bata dito at ang kanyang pagkakasakit, kinilabutan si Sofia sa sinabi ni Alexa. "Ikaw ba ang mapapatunayan mo ba?" Malamig na ngumiti si Alexa at umalis. Pagkaraan ng 30 minuto, natapos ang blood transfusion. Bahagyang bumalik ang kulay ng mukha ni Kian. Sa kabutihang palad, nalampasan nila ang panganib, ngunit kailangan niyang makonfine sa ospital ng ilang araw para maobserbahan. Nakahinga ng maluwag si Marco at Sofia sa sinabi ng doktor. "Kian, ayos ka lang ba?" Hinawakan ni Sofia ang noo ng bata. Bahagyang ngumiti si Kian at tiningnan si Mama. "Ang tapang talaga ng anak ko." Hinalikan ni Marco ang pisngi ng bata. Ngunit, sa labas ng klinik, dinagsa na ng mga reporter. May nagpakawala ng impormasyon sa media. Chairman Marco de la Vega, may itinatagong anak, tagapagmana ng De La Vega Holdings, lumabas. Iskandalo sa single mother, paano ang epekto sa stock market, naglabasan ang mga flash ng kamera, at naging magulo ang lahat, buhat-buhat ni Marco si Kian habang iniiwasan ang mga reporter at patungo sa ospital. "Sir, pakisagot po ng isa. Kailan po kayo nagsimulang makipag-ugnayan sa ina ng anak nyo? Magpapakasal po ba kayo?" Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter, ngunit tahimik na lumakad si Marco. Pagdating sa ospital, tinawag ni Marco ang sekretarya. "Ihanda mo ang Public Relations Office para sa official press release." "Ano po ang nilalaman?" "Ipahayag mo na si Sofia Reyes at Kian ay ina at anak na pinoprotektahan ko at malapit na kaming ikasal."
Opo, pero ang mga direktor po, wala akong pakialam. Ang pagprotekta sa aking pamilya ang prioridad. Matatag ang boses ni Marco. Samantala, sa kanyang opisina, nanonood si Marquez ng balita, nasisiyahan. Nagsisimula pa lang ito, Marco de la Vega. Nagpadala si Marquez ng mensahe sa cellphone niya sa isang tao. Isagawa ang ikalawang yugto ng plano. Tawagan ang nanay ni Chairman de la Vega. Kahit gabi na, hindi umalis si Marco sa silid ng ospital. Pinantayan niya si Kian buong gabi. Marco, magpahinga ka naman. Ako na ang magbabantay, sabi ni Sofia. Ayos lang. Kung naiisip ko ang 3 taon na hindi ko siya naprotektahan, wala itong anuman. Sabi ni Marco, habang hinahawakan ang kamay ni Kian. Baka po, ang nangyari ngayon ay hindi lang nagkataon. Maingat na sabi ni Sofia. Anong ibig mong sabihin? Sinabi po ni Alexa na lahat daw po ay planado. Naputla ang mukha ni Marco. Gabriel Marquez. Kumuyom ang kanyang bagang habang bumubulong. Ginawa niya rin iyan kay Kian? Nanginginig ang kamao ni Marco. Ngunit sa ngayon, ang kaligtasan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Ano man ang mangyari, hanggang sa ganap na gumaling si Kian, magsikap tayo dito, sabi ni Marco habang hinahawakan ang kamay ni Sofia. Ano man ang mangyari mula ngayon, poprotektahan ko ang ating pamilya. Naramdaman ni Sofia ang seguridad sa mainit na kamay ni Marco. Napakalma ang kanyang puso sa pag-iisip na hindi na siya mag-isa. Ngunit sa hindi nila alam, mas malaking panganib ang paparating. Nagsisimula pa lang ang plano ni Marquez. 1 linggo pagkaraan, ganap nang gumaling si Kian at nakalabas na sa ospital. Buhat-buhat ni Marco ang bata habang palabas ng ospital, may maliwanag ng ngiti. Kian, anak ko, uwi na tayo, Papa. Unang beses na malinaw na nagsalita si Kian, may luha sa mga mata ni Marco. Sofia, narinig mo ba? Sinabi ni Kian ang papa. Opo, narinig ko po. Masayang-masaya po ako. Masaya rin ang ekspresyon ni Sofia. Ngunit sa parking lot ng ospital, naghihintay sa kanila ang mga lalaking nakaitim na suit. Chairman Marco de la Vega, tama po? Lumapit ang isa sa kanila. Sino kayo? Nagbabantay na tanong ni Marco. Mga tauhan po kami na inutusan ng nanay ni Chairman de la Vega para po ihatid kayo sa bahay. Si Mama? Naputla ang mukha ni Marco. Pati po ang anak niyo at ang nanay niya, utos po na isama. Ayoko, matatag na sabi ni Marco. Ngunit utos po ito ng nanay ni Chairman. Sinabi kong, ayoko. Lumakas ang boses ni Marco. Sa sandaling iyon, huminto ang isang mamahaling sasakyan mula sa likod. Mula sa kotse, bumaba ang ina ni Marco, si Doña Elena de la Vega. Marco, malamig na tawag ni Doña Elena sa kanyang anak. Mama, bakit ka narito? Uuwi na tayo. May pag-uusapan tayo. Hindi po ako uwi. Kasama ko po si Sofia at Kian. Ang babaeng iyan at ang kanyang anak ay hindi makakatapak sa bahay natin. Dahil sa sinabi ni Doña Elena, lumiit si Sofia. Kung gayon, hindi rin po ako uuwi sa bahay niyo, Mama. Sabi ni Marco habang mahigpit na niyakap si Kian. Marco, alam mo ba kung anong ginagawa mo ngayon? Alam ko po, pinoprotektahan ko ang aking pamilya. Pamilya? Ang babaeng iyan at ang kanyang anak, pamilya? Nagalit si Marco sa sinabi ni Doña Elena. Marco, sinasabi ko lang ang totoo. Alam mo ba kung gaano nasira ang reputasyon ng pamilya natin dahil sa babaeng iyan? Mas mahalaga po ang pamilya kaysa reputasyon. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia. Talaga bang ganyan ka? Kung gayon, sige. Nagsignal si Doña Elena. Biglang pinalibutan ng mga lalaki si Marco. Anong gagawin niyo? Sigaw ni Sofia. Kukunin lang namin ang bata. Malamig na sabi ni Doña Elena. Sinubukan ni Sofia na protektahan si Kian, ngunit hinarangan siya ng mga lalaki. Kian, sumigaw si Sofia. Ngunit nakuha na ng mga lalaki ang bata. Mama, ibalik mo agad si Kian. Sinubukan ni Marco na lumapit sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ng security guard. Kami na ang magpapalaki sa batang iyan. Hindi ko hahayaan na palakihin siya ng babaeng iyan. Hindi, anak ko si Kian. Nagpumiglas si Marco. Umalis ang kotse ni Doña Elena, dala si Kian. Ang iyak lang ng bata ang tanging narinig. Kian! Bumagsak si Sofia at umiyak.
Niyakap ni Marco si Sofia at umiyak din, ngunit ito ay simula pa lang. Nang gabing iyon, nagring ang cellphone ni Marco. Numero ni Gabriel Marquez. Marco de la Vega, kumusta ang pakiramdam? Narinig ang mapanghamak na boses ni Marquez. Gabriel, anong ginawa mo? Ako? Wala akong ginawa. Nagbigay lang ako ng kaunting payo sa nanay mo. Saan mo itinago ang bata? Ang bata? Alam iyan ng nanay mo. May iba akong alok. Nanginginig ang kamao ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Pumirma ka sa dokumento ng pagtalikod sa De La Vega Holdings. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang bata. Baliw, kung tatawagan mo ang pulis, mamamatay agad ang bata. Tandaan mo, pinutol ang tawag. Nalugmok si Marco sa pagkabigo. Para iligtas ang kanyang anak, kailangan niyang isuko ang lahat. Marco, tumawag tayo ng pulis. Nanginginig ang boses ni Sofia. Hindi, delikado si Kian. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Isusuko ko ang lahat. Basta ligtas si Kian, ayos na, unggol ni Marco. Ngunit hindi sumuko si Sofia. Handang gawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Marco, hanapin natin siya ng magkasama. Mayroon sigurong paraan. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Marco. Naramdaman ni Marco ang pag-asa sa mainit na kamay ni Sofia. Hindi pa oras para sumuko. Tama. Hahanapin natin ang anak natin, anuman ang mangyari. Hinawakan nila ang isa't isa at sinimulan ang huling laban para hanapin si Kian. Ngunit mas tuso ang bitag ni Marquez kaysa sa kanilang inaasahan. Nang gabing iyon ng alas 11, mag-isa si Marco na nakatayo sa harap ng isang abandonadong pabrika na itinuro ni Marquez. Hawak niya ang dokumento ng pagtalikod sa De La Vega Holdings at lahat ng papeles ng paglilipat ng ari-arian. Gabriel, lumabas ka! Sigaw ni Marco sa dilim. Hindi nagtagal, lumabas si Marquez mula sa pabrika. Buhat-buhat niya si Kian. Kian, sumugod si Marco, ngunit umatras si Marquez. Ibigay mo muna ang mga dokumento, malamig na sabi ni Marquez. Ibalik mo muna si Kian, mali ang pagkakasunod. Ako ang may hawak ng sitwasyon. Ngumiti si Marquez habang mas mahigpit na niyakap si Kian. Nagsimulang umiyak si Kian. Sige, heto. Inihagis ni Marco ang mga dokumento kay Marquez. Tiningnan ni Marquez ang mga dokumento at nasiyahan. Ngayon, akin na ang De La Vega Holding. Inagaw ko ang pinakamahalaga sa iyo. Sige na, ibalik mo si Kian. Hindi pa tapos. Pareho kayong mawawala. Kinuha ni Marquez ang lighter mula sa kanyang bulsa. Anong gagawin mo? Nagulat si Marco. Pagpatay ng ebidensya. Tatapusin ko ng maayos ang bata. At ikaw? Nagsimulang magbuhos si Marquez ng gasolina sa sahig ng pabrika. Baliw, pati bata idadamay mo? Sumugod si Marco kay Marquez. Nagbuno ang dalawang lalaki sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Kian sa sahig. Kian, sinubukan ni Marco na buhatin ang bata, ngunit sinipa siya ni Marquez. Huli ka na, Marco de la Vega. Sinindihan ni Marquez ang apoy. Agad na nagliyab ang apoy sa loob ng pabrika. Hindi! Sumigaw si Marco. Tumakas si Marquez mula sa likod na pinto. Naiiwan si Marco na mag-isa sa loob ng apoy. Kian, nasaan ka? Hinanap ni Marco ang bata sa usok. Mula sa malayo, narinig ang iyak ni Kian. Mula ito, sa kanto ng pabrika. Tinahak ni Marco ang nagliliyab na apoy at tumakbo patungo sa kanyang anak. Sinunog ng init ang kanyang likod. Kian, darating si Papa. Bumagsak ang beam ng kisame at direktang tumama sa balikat ni Marco, ngunit hindi siya sumuko. Sa kakaibang lakas, itinulak niya ang beam at gumapang patungo sa lugar kung nasaan si Kian. Kian, sa wakas, nakita ni Marco si Kian na umiiyak sa isang sulok. Nandito si Papa. Ayos lang. Niyakap ni Marco ang bata sa kanyang dibdib. Ngunit ang labasan ay nabarahan na ng apoy. Paano tayo lalabas? Tiningnan ni Marco ang paligid. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang maliit na bintana. Doon tayo lalabas. Buhat-buhat ni Marco si Kian at pumunta sa bintana. Ngunit masyadong mataas ang bintana. Nagsimulang maghanap si Marco ng upuan sa paligid at pinatong-patong. Unti-unting lumapot ang usok at nahirapan siyang huminga. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Sofia mula sa labas. Marco, Kian,
Umiyak si Sofia sa labas ng pabrika. Hindi niya kayang iwanan si Marco nang mag-isa at palihim siyang sumunod. "Sofia, dito!" sigaw ni Marco mula sa bintana. "Diyan ka lumabas! Delikado!" Sumugod si Sofia sa ilalim ng bintana. "Kunin mo muna si Kian." Ibinaba ni Marco si Kian mula sa bintana. Ligtas na natanggap ni Sofia ang bata. "Kian, ayos ka lang ba?" Niyakap ni Sofia ang bata at umiyak. "Marco, bilisan mo, lumabas ka na." Ngunit si Marco ay nahimatay na sa usok. Malala rin ang paso sa kanyang likod. "Hindi, Marco!" Sumigaw si Sofia mula sa bintana, ngunit walang sagot. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sirena ng fire truck at ambulansya. Agad na tumawag si Sofia ng tulong. "Dito po, may tao sa loob." Nagmadaling sumugod ang mga bumbero sa pabrika. Pagkaraan ng 10 minuto, binuhat ng mga bumbero ang nahimatay na si Marco sa stretcher. "Marco!" Buhat-buhat ni Sofia si Kian at sumugod sa ambulansya. "Wala po siyang malay, pero normal po ang pulso. Kailangan po nating dalhin agad sa ospital," sabi ng paramedic. Habang mabilis na patungo sa ospital ang ambulansya, hinawakan ni Sofia ang kamay ni Marco at taimtim na nagdasal. "Pakiusap, mabuhay ka. Kailangan ka ni Kian. Kailangan ka namin, Papa." Samantala, sa labas ng pabrika, dinakip ng pulis si Marquez na tangkang tumakas. Ito ay dahil sa ebidensya ng krimen ni Marquez na isinumite ni Sofia sa pulisya. "Gabriel Marquez, inaaresto ka namin sa kasong attempted murder, kidnapping at arson." Pusasan si Marquez at ipinasok sa patrol car. Ito ang sandali nang bumagsak ang lahat ng kanyang plano. Pagdating sa ospital, sumailalim si Marco sa emergency surgery. Malala ang paso sa kanyang likod, ngunit sinabi ng doktor na wala siyang panganib sa buhay. Naghintay si Sofia sa labas ng operating room, buhat-buhat si Kian. "Kian, pinrotektahan tayo ni Papa." "Napakatapang ni Papa," sabi ni Sofia sa bata. Pagkaraan ng 3 oras, nagising si Marco. Sa silid ng ospital, naghihintay si Kian at Sofia. "Sofia, Kian," mahinang tawag ni Marco. "Ayos lang po kami, ligtas po kaming lahat." Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Marco at umiyak. Ngumiti si Kian nang makita si Marco. Ngumiti si Marco, nakahinga ng maluwag dahil nailigtas niya ang kanyang pamilya. Masakit ang kanyang katawan, ngunit payapa ang kanyang puso. "Ngayon, tapos na talaga ang lahat," sabi ni Marco habang hinahaplos ang ulo ni Sofia. Pagkaraan ng 6 na buwan, sa isang hardin ng maliit na gallery, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng tagsibol, idinaos ang kasal ni Marco at Sofia. Sa halip na isang engrandeng kasal, ito ay isang simple at intimate na kasal na inimbitahan lang ang pamilya at totoong kaibigan. Napakagandang araw ngayon. Ang mga ate na nakilala ni Sofia sa support facility para sa mga single mother ay nagbigay ng pagbati. "Sofia, ang saya mo talaga. Dumating din ang kaligayahan matapos ang lahat ng paghihirap. Salamat po, ate." Tumugon si Sofia, luhaan. Lumabas si Marco na nakasuot ng eleganteng tuksedo. Mayroong peklat ng paso sa kanyang likod, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas masaya kaysa kailanman. "Papa, ready na ang tuksedo mo." Sumugod si Kian kay Marco. 2 taon na ngayon si Kian at mukha na siyang malakas at matatag. "Ang guwapo talaga ng anak ko." Binuhat ni Marco si Kian. "Kian, kasal ni Mama at Papa ngayon. Ipagdiriwang mo ba?" "Oo." Masiglang sumagot si Kian. Nang umalingaw-ngaw ang wedding march, lumabas si Sofia na nakasuot ng puting dress. Mukha siyang mas maganda kaysa 3 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Marco si Sofia at nakaramdam ng paghanga. Sa wakas, ay makakasama na niya si Sofia sa kanyang buhay. "Napakaganda mo talaga," sabi ni Marco habang hinahawakan ang kamay ni Sofia. "Salamat po. Hindi ko alam kung gaano ko katagal hinintay ang sandaling ito." Nanginginig din ang boses ni Sofia. Binuksan ng pastor ang seremonya. "Ngayon, kaming lahat na narito ay narito upang ipagdiwang ang pagkakaisa ni Marco de la Vega at Sofia Reyes." Sasabihin ng groom ang kanyang mga salita. Lumapit si Marco. "Sofia Reyes, 3 taon na ang nakalipas. Nang makita-kita sa hintuan ng bus na umuulan, muling nagsimula ang buhay ko." May sinseridad sa boses ni Marco.
Para sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo noon, talagang patawad. Ngunit mula ngayon, magiging iba na. Mamumuhay ako nang poprotektahan ka at si Kian habang buhay. Kahit bumuhos ang malakas na ulan, ako ang magiging payong niyo. Ang mga dumalo ay humanga at pumalakpak. Susunod na si Sofia. Marco de la Vega, nagkaroon tayo ng mahirap na panahon, ngunit sa huli, muli tayong nagkita. May damdamin sa boses ni Sofia. Masaya ako na ikaw ang ama ng anak namin. Maraming salamat sa hindi pagsuko hanggang sa huli. Mula ngayon, mamuhay tayo ng masaya, ng magkasama habang buhay. Nagpalitan sila ng singsing. Ang singsing na inihanda ni Marco ay may nakaukit na salitang walang hanggang pag-ibig. Puwede na po kayong maghalikan. Sa sinabi ng pastor, tiningnan ni Marco at Sofia ang isa't isa at ngumiti. Niyakap ni Marco ang mukha ni Sofia at marahang hinalikan. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga dumalo. Mama! Papa! Sumugod si Kian sa pagitan ng dalawa at niyakap sila. Ang eksena kung saan nagyakapan ang tatlo ay nakapagpahanga sa lahat ng dumalo. Matapos ang kasal, bumaba si Marco sa kanyang posisyon bilang chairman ng De La Vega Holdings at nagsimula ng bagong yugto bilang direktor ng isang social welfare foundation. Mula ngayon, gusto kong gumawa ng talagang makabuluhang trabaho, sabi ni Marco kay Sofia. Gusto kong mamuhay ng tumutulong sa mga batang kapuspalad, tulad ni Kian, sa mga batang nasa mahirap na sitwasyon. Napakagandang ideya po niyan. Sasama po ako. Nagtagumpay din si Sofia sa kanyang sariling brand. Ang baby clothes brand na Kian ay naging sikat na sikat. Ang kalahati ng kita ay idodonasyon sa mga pamilya ng single mothers, sabi ni Sofia sa kanyang mga empleyado. Hindi ko po gusto na maranasan ng ibang mga ina ang hirap na naranasan ko. Isang dapit hapon, ang tatlong pamilya ay bumalik sa hintuan ng bus kung saan sila unang nagkita. Ang hintuan ng bus ay nilinis na. Ang mga bangko ay bago na at ang poste ng ilaw ay maliwanag. Dito tayo muling nagkita, di ba? Sabi ni Marco, may pagmumuni-muni. Maraming nangyari, no? Sabi ni Sofia habang nakakapit sa braso ni Marco. Sa billboard ay nakasabit ang advertisement ng brand ni Sofia. Nakasulat ang catchphrase na, lahat ng bata ay may karapatan sa pag-ibig. Advertisement natin, masayang itinuro ni Kian. Oo, gawa ni Mama. Maganda, di ba? Sabi ni Marco habang buhat-buhat si Kian. Sa tabi ng hintuan ng bus, lumabas ang isang stray cat. Aba, gutom ka yata. Kinuha ni Sofia ang tinapay mula sa kanyang bag at ibinigay sa pusa. Mama, cute ang pusa. Ngumiti si Kian habang nakatingin sa pusa. Oo, ang cute talaga. Umupo silang tatlo sa bangko, magkakatabi, at tiningnan ang paglubog ng araw. Ang lungsod ng Manila ay namula sa kulay ng paglubog ng araw. Napakaganda. Napakasaya mo talaga, sabi ni Sofia habang nakasandal sa balikat ni Marco. Masaya din ako. Wala nang mas sasaya pa rito. Mahigpit na kinuyom ni Marco ang kamay ni Sofia. Mula ngayon, mamuhay tayo ng masaya ng ganito. Opo, ipinapangako ko. Mula sa malayo, dumating ang bulaklak na ipinadala ng nanay ni Marco. Kasama ang card na congratulations ay may regalo din para kay Kian. Ipinadala po ni Lola? Tanong ni Sofia. Oo, mukhang tinanggap na rin tayo ni Mama. Nakahinga ng maluwag si Marco. Lola, masayang sigaw ni Kian nang makita ang bulaklak. Naalala po ni Lola si Kian. Uminit ang puso ni Sofia. Nang tuluyang dumilim, umuwi na ang tatlo. Maigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad. Mukha silang masayang-masaya. Anuman ang dumating na hirap mula ngayon, haharapin natin ito ng magkasama, sabi ni Marco sa kanyang pamilya. Opo, kung magkasama tayo, kaya natin ang lahat, sagot ni Sofia. Habang umiilaw ang isa-isa ang mga ilaw ng bayan, unti-unting lumayo ang masayang anino ng tatlo. Sa wakas, naging isang tunay na pamilya sila. Ito ang mahalagang kaligayahan na natagpuan nila matapos ang lahat ng paghihirap. Ang sandaling gusto mong sumuko ay maaaring ang simula kung saan naghihintay ang pinakamalaking regalo. Kaya nagtatapos ang kuwento ni Marco de la Vega, Sofia Reyes at ng maliit na si Kian. Ang pagkalito at pagdududa
na nagsimula sa isang hintuan ng bus na umuulan ay sa huli ay nagtagumpay sa tunay na pag-ibig. Matapos malampasan ang taon ng sakit at pagsubok, sa wakas ay naging isang tunay na pamilya sila at nakapagsimula ng bagong buhay. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok ay nagdudulot ng pinakamahalagang regalo. Ito ay isang nakakapanabik na kuwento na nagpakita na ang pag-ibig na akala ni Marco ay nawala ay bumalik bilang mas malaking kaligayahan, ang katotohanan ay laging lalabas, at ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hirap. Kung may mahirap kayong sandali, tandaan nyo, siguradong may mas maliwanag na, bukas na naghihintay sa inyo. Sa susunod na pagkakataon, anong nakakagulat na kuwento kaya ang ipapakita namin sa inyo? Kung may nakinig sa kwento hanggang sa dulo, pakiiwan ng komento kung saan kayo nanonood at kung narinig nyo ito ng maayos. Maraming salamat. Ang malamig na salitang binitawan sa ilalim ng malakas na ulan. Ito ay maaaring ang pagpapahayag ng pusong matagal ng nagdurusa. Ang 3 taon na nawala ay masyadong mahaba at masyadong mabigat para sa kanila. Ang muling pagkikita na nagsimula sa galit at pagkalito. Ngunit sa ilalim ng malamig na tingin, nanginginig ay hindi isang taong dapat kamuhian, kundi isang mahalagang buhay na dapat protektahan. Ang galit sa puso ni Marco ay unti-unting napalitan ng malalim na pagsisisi at pagkatapos ay naging lakas ng loob na harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang sakit at kalungkutan na mag-isang dinala ni Sofia ay maaaring isang peklat na hinding-hindi mawawala. Ngunit para sa kanyang minamahal na anak, at para sa kanyang sariling kinabukasan, nanatili siyang matatag. Itinuturo sa atin ng kuwentong ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tumutukoy sa isang diretsyong landas. Minsan, magkakasalungat, magsasakitan, at magkakahiwalay. Ngunit ang talagang mahalaga ay ang pusong hindi tumatalikod sa mga pagsubok at tapat na humaharap dito. At ang isang hakbang na muling magtitiwala sa isa't isa, kahit anong pagkakamali ay kaya nilang lampasan, ang pamilya ay hindi lamang konektado sa dugo. Ito ay ang koneksyon ng puso na tumatanggap sa kahinaan ng bawat isa, nagbabahagi ng sakit at sama-samang naglalakad patungo sa hinaharap. Ang narating ni Marco at Sofia sa dulo ng maraming pagsubok ay hindi napakalaking yaman o mataas na posisyon sa lipunan, kundi ang simple at mainit na pang-araw-araw na buhay na pinagsasaluhan nila sa hapagkainan. Ang hintuan ng bus na umuulan na siyang simula ng kuwento. Dati, ito ay lugar ng pagkalito at kalungkutan. Ngunit ngayon, ito ay naging lugar ng alaala na nagpapaliwanag sa ngiti ng 3. Kaninong anak ito? Ang sagot sa tanong na iyan ay hindi matatagpuan sa mga dokumento. Ito ay matatagpuan sa matinding pag-ibig na nag-iisip sa isa't isa at handang magprotekta. Maaaring may mga araw na bumubuhos ang malamig na ulan sa ating buhay. Baka may mga gabi na gusto mong yumuko at isipin na hindi ka na makakausad. Ngunit pakiusap, huwag mong kalimutan. Kahit gaano kadilim ang kalangitan sa gabi, palaging darating ang umaga. At pagkatapos ng ulan, may magandang bahaghari na lumilitaw sa langit. Ang kuwento ni Marco, Sofia at ng batang si Kian ay nagtatapos dito. Ngunit ang payapa at masayang buhay na magkasama nilang nilalakad, magpapatuloy habang buhay. Sa dulo ng landas na muntik mong isuko, maaaring tahimik na naghihintay ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay,